Shabbat Shalom. Today we will discuss the Torah portion Vayeshev, and it means he settled. So, ang ibig sabihin po niyan, he settled, yan po ay patungkol kay Jacob, no? Na anak ni Isaac. Okay? Si Isaac naman po ay anak ni Abraham. Kaya po God of Abraham, Isaac, and Jacob. So si Jacob po ay nagdesisyon po na doon na po manirahan sa lugar na iyon. At ito po yung Hebrew language na yan ng he settled, no? Sa Hebrew po kasi walang small or capital letter. So pareho po yung capital H saka S. So kung mapapansin niyo po yan sa mga videos ko po since nung una, capital letter po siya, yung H saka yung S kasi yun po yung kahulugan po nun. He settled, no? At pag-aaralan po natin ng Hebrew language, napakalalim po niyan, lalo po yung Paleo-Hebrew na pictographic. So may ibig sabihin po lahat. So si Jacob po ay pang-11th na anak. Si Jacob po ay may anak na si Joseph or Joseph. Si Joseph po ang pang-11th na anak ni Jacob kay Rachel. So binigyan po si Joseph ni Jacob ng kanyang ama ng damit, no? Na may stripes, colored stripes. So ang ibig sabihin po sa mga panahon na yon ay siya po yung magpapatuloy ng linyada, no? From Abraham to Isaac to Jacob and then Joseph. At dahil po doon na pagbigay sa kanya ng special colored stripes na clothing na damit, ay kinainggitan po siya ng mga kapatid niya bago pa po siya nanaginip. Kaya nga po Joseph the Dreamer, no? So ang mga panaginip po, yung iba may kahulugan, yung iba wala. Depende po yan. Pero kung iyan po ay panaginip na paulit-ulit, no? Hindi lang isang beses, ay ibig sabihin po yan may urgent message po yan. Meron man po mga panaginip na ilang taon pa bago po makikita yung manifestation niya. So si Joseph po ay kinainggitan ng mga kapatid niya at binalak pong patayin, no? Si Ruben yung pinakapanganay na kapatid nila, na isa sa mga anak ni Jacob, at si Judah naman din po ang isa sa mga kapatid ni Joseph. At lahat po sila, no, nagplano po sila na ng masama kay Joseph. Ang nangyari po ay inihulog po siya sa balon, no? At eventually from there ay ibinenta po siya sa mga taga-Ehipto. So in short, no, si Joseph po ay napunta sa Egypt. Yan po natin ang pyramid, yan sa Egypt, yan po ang symbolism nila, no? So siya po ay nandun sa Egypt at nagtrabaho kay Pharaoh. At si Joseph po kasi ay nanaginip na yung mga kapatid niya, including yung ama niya, ay babaw po sa kanya. Ibig sabihin po ay kumbaga siya yung magiging tataas ang kanyang antas sa lipunan, at yung mga kapatid niya at pamilya at mga tao ay kumbaga ay siya ang merong mas mataas na kalagayan sa buhay. So ganun po yung kahulugan ng panaginip niya. Kung gusto niyo po talaga maintindihan lahat ng sinasabi ko, maganda, panoorin niyo po yung mga video links sa YouTube na to sa baba. I-click niyo lang po yung arrow dyan. Tapos mas maintindihan niyo po yung sinasabi ko. So si Joseph po, nung nandun lang po siya sa Ehipto, siya po ay akusahan na yung asawa ng Pharaoh ay kanyang ginawa ng masama, pero sa totoo hindi naman po talaga, at siya ay nakulong, pero eventually nakalaya din po siya.
At siya po ang nag-interpret ng dream, ng panaginip ng Pharaoh ng 7 baka, no? O cows, ayan, baka, na ang ibig sabihin po niyan ay 7 years. Yung isa sa mga panaginip po niya, yung 7 baka po na malulusog ay kinain po yung 7 kinain po ng 7 bakang mga payat. So, ang kahulugan po nun ay 7 years of plenty, tapos magkakaroon din po ng 7 years of famine or tagutom. So, ang nangyari po ay si Pharaoh po ang nagbigay ng authority kay Joseph para maging in charge po sa lahat, no? At nakapag-prepare po sila para po dun sa pangyayaring iyon dahil na-interpret ni Joseph ng tama yung panaginip ng Pharaoh. So, ng parao. So, in short, nagkatotoo po yung panaginip po niya dati na ikinuwento niya sa kanyang ama at mga kapatid. At eventually, itong mga kapatid po niya, masasagip po niya. Dahil po sa yung tagutom na yon ay sila po ay aakuin ni Joseph sa Ehipto. So makikita po natin yan. Ang istorya po na ito, no, sa Biblia, at kung talagang pagninilay-nilayan po natin, ay tungkol po sa mga away ng inggitan ng magkapatid na kumbaga sa tingin po nila mas favorite ng kanilang ama na si Jacob yung si Joseph, no? Na hindi naman siya panganay pero siya ang paborito. So depende po yun kasi si Joseph po nakitaan ni Jacob ng disiplina, no? Pag-aaralan po natin, siya po yung kumbaga may kakayahan na ipasa yung role ng kanilang yung pananampalataya nila from Abraham, Isaac, Jacob papunta kay Joseph. Pero diyan din po nagmula ang 12 tribes of Israel, no? Sa anak ni Jacob. Minsan po kasi yung mga away sa magkapatid nagkakaroon po ng ganun po, ng mga plano na hindi maganda. Pero lagi po natin iisipin na may dahilan po ang Diyos, no? Kaya po nangyayari mga bagay-bagay at kung bakit ang tao ay iba-iba, no? Pero wag po sana na yung favoritism o yung mga issue sa pamilya ay maging dahilan para po magkaaway-away ang magkakapatid. Kasi sa dulo din po, ang nangyari ay sila po ay nagkatulungan din po. Si Joseph po ang nakatulong sa lahat ng kanyang kapatid, pati po sa kanyang pamilya at sa kanyang ama na si Jacob. So makikita po natin dito sa Torah, sa Genesis, dyan sa Prophets, sa Amos at sa Brit Hadashah or New Testament na ibinigay po ng Diyos sa atin si Yeshua o sa salitang Hebrew, Yeshua means salvation, pero mas kilala po natin siya sa pangalan na Jesus or Jesus. Ibinigay po siya sa atin para po siya yung representation ng parang Joseph, no? Na siya po yung sa dulo ay darating din po sa second coming po niya at siya po ang magliligtas sa atin, no, pagdating ng tribulation. Pagdating po nung 7 years of plenty yan, di ba? Saka 7 years of tribulation. So sa dulo-dulo pa rin po, siya rin po ang makikilala natin, makikita po natin kapag dumating na po siya. Katulad po ni Joseph na tumulong po sa dulo at siya po yung naging salvation o nag-save sa famine, sa pamilya niya, sa mga kapatid niya. So, representation po siya ng isang Messiah, no? Which is
ultimate nga po si Jesus or si Yeshua nga po ang pinadala sa atin na parang si Joseph sa last days, no, sa end of time, ay siya din po ang tutulong sa atin kapag nagkaroon po ng maraming mga problema at mga tribulation dito sa mundo. So sa panahon ngayon, habang wala pa pong, actually nag-uumpisa na, no, yung mga paghihirap na yan, birth pains na nasa Book of Revelation. Ayan, pag pinasa nyo po ito, maintindihan nyo po yung sinasabi ko. Kailangan po nating magkaisa as a family, and hindi po natin alam kung sino sa atin ang gagamitin ng Diyos para po pag may dumating na mga pagsubok, ay isa sa mga kapatid natin o isa sa mga kapamilya ang parang kumbaga ang gagamitin ng Diyos para po maisakatuparan ang magandang plano niya sa atin. So wag po nating kainggitan kung sino man po sa mga kapatid natin yung parang nakikita natin na parang umaangat sa buhay, no? Kasi pwede po siyang gamitin ng Diyos para po sa mga panahon na kailangan po natin ng tulong. Hindi po natin masasabi, no? So yun po ay napaka-importante sa isang pamilya na buo po sila, at practical na application po nito ay nagpatawaran po sila sa ginawa nila kay Joseph na kanilang kapatid. Napatawad pa rin sila ni Joseph kahit mahirap. At tayo din naman po, kailangan natin magpatawad sa ating mga kapatid, sa ating mga kapamilya, at kumbaga sa dulo, sa finals, tayo pa rin po ang magkakatulungan. Pero ultimately, talaga ang Diyos lang po ang makakatulong po sa atin, lalo na po pag dumating na po yung sinasabi sa Bible na tribulation. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat, and shalom. Napaka lalim po ng salitang yan, ng shalom. Shabbat is the Hebrew word for Sabbath, which means 7th day, ikapitong araw. Ngayon Sabado po. Kahit tingnan nyo po yung kalendaryo, yung una ay linggo, and then ika-7th ay Sabado. Papatak po siya lagi ng Sabado. Hindi po yan nabago ever since. At yung Shabbat po yon. Tapos yung Shalom means peace, no? Kapayapaan na nagmumula sa Diyos, na kahit nagkakagulo ay mapayapa ka pa rin, no? Hindi siya absence of problem. Ibig sabihin po ng Shalom ay may kapayapaan kahit ano pong mangyari. At ikaw po ay magiging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Yun po isa sa mga kahulugan ng salitang Shalom. So, Shabbat Shalom, and patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos, kasi ang bida po dito ay yung salita ng Diyos. Hindi po ako, hindi po kung sino pa man, hindi po kayo. Pagka tayo po ay nagbabanggit ng salita ng Diyos, yung salita po ng Diyos ang talagang nagbibigay buhay, no? Hindi yung mas marami akong alam o mas matalino ako sa inyo. Hindi po ganun. Kahit sino po magbanggit ng salita ng Diyos, at basta tama po ang interpretasyon po nito sa mindset ng isang Hebreo, kasi Hebrew po ang nagsulat ng Bible. So, yung salita ng Diyos po ang talagang itinataas po natin, kasi ito po ang makakatulong po talaga sa atin. Hindi po salita ng mga tao, kundi sa salita ng Diyos po. Doon po tayo matututo, at pag-aralan po natin siya with a Hebrew mindset para makuha po natin yung totoong mensahe. Okay, maraming salamat po, and Shabbat Shalom. Ingat po tayo lagi. Shalom.